Magandang araw po mga kapatid, nawa mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Salamat mga kapatid dahil mayroon tayong isang Diyos na napakabuti. No? Alam ko po naniniwala ang bawat isa sa atin na mayroon tayong Diyos na napakabuti. At isang bagay na katangian ng Diyos na po, yung kanyang kabutihan, yung malaya tayo nakakalapit sa ating Panginoon. Na po, isang bagay, sabi ko nga po, isang bagay sa kabutihan o isang bagay na katangian ng Panginoon na siya'y napakabuti, yung malaya tayo nakakalapit sa ating Panginoon. Nakapananalangin tayo. Nakakausap natin ng Diyos. Di po ba napakagandang pribileyo na ibinigay sa atin ng Panginoon ang bagay na yon? Na malaya natin siyang kausapin, hindi natin kailangan humingi ng appointment sa Kanya, kundi sa bawat araw, pagising pa lamang natin sa umaga. Sa totoo nga lang, ang Diyos pa nga naghihintay sa atin ng pananalangin natin o ng pakikipag-usap natin sa Kanya. Kaya lang, minsan, sabi ko nga, kadalasan, ang tao ang walang panahon ng pakikipag-usap sa Diyos. Pero ang Diyos laging may panahon na nag-iintay siya, laging may panahon ng Panginoon ng gusto niya ng pakikipag-usap natin sa Kanya. Sabi ko nga, isang bagay na magandang katangian ng Panginoon yung bagay na yun, no? Yung malaya tayo nakalalapit sa Kanyang trono at nakalalapit, nakakapanalangin, no? Nakadudulog sa Kanyang harapan. Pero inyo yun, nakalalapit tayo sa isang sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, no? Sabi ng Bible siya ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Di ba ang sarap isipin ng bagay na yun na tayo ay nakalalapit sa kataas-taasan Diyos. Mga kapatid, ito'y pribileyo na ibinigay ng Panginoon sa bawat tao, sa bawat isa sa atin. No? Isang magandang pribileyo yun, na tayo nakalalapit sa Kanya. Samantalahin natin, mga kapatid, yung nakalalapit tayo sa Panginoon. Nakakapanalangin, nakahihingi na, nakadudulog sa Kanya. Di po ba dapat natin samantalahin ang bagay na yun? Ngayon, kung nakalalapit tayo sa Panginoon, ano pwede nating gawin kapag tayo'y nakadulog sa ating Panginoon o nakalapit na sa ating Panginoon? Ano yung pwede nating sabihin sa Panginoon? Yun. Ano yung pwede natin sabihin o ipanalangin sa ating Panginoon? Sa Matthew chapter 7, may sinabi doon. Ang sabi ng Mateo chapter 7 verse 7, ang sabi ganito, humingi kayo at kayo bibigyan. Humingi kayo at kayo bibigyan. Pag sinabing humingi, ano agad ang pumapasok sa isip natin? Material na bagay, di po ba? Humingi tayo ng kayamanan, ng ating kakanin. Hindi naman po masama yun, no? Ng mga pangangailangan natin sa daigdig na ito, hindi po masama yun. No po? Gusto ng Panginoon yun. Hinihingi natin sa Kanya yung katunayan. Sa itinurong panalangin ng ating Panginoon, kasama doon yung ating mga pangangailangan. At bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. No? Kaya alam ng Panginoon yun. Gusto ng Panginoon na hinihingi natin sa Kanya yung ating kakanin sa araw-araw. Gusto ng Panginoon yun. Pero alam niyo po ba mga kapatid, may isang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin na tayong mga tao tanging Diyos lang talaga ang makapagbibigay ng bagay na yun. No po, Diyos lang talaga. Na dapat lagi nating itong ipinapanalangin sa Kanya. No po. Hindi yung material na bagay lang, hindi yung ating kakanin, no, hindi yung ating mga pambayad, hindi lang 'yon, no. Hindi yung hindi lang yung kung ano ireregalo sa ating sa Kapaskuhan ito, no. Hindi lang 'yon, hindi lang yung pwede nating hingin sa Panginoon. Sabi kasi doon humingi kayo at kayo bibigyan. Kapatid, kapag narinig mo ang salita na ito ng ating Panginoon, sabi ko nga, anong pumapasok sa isip mo? Humingi ka at kayo bibigyan. Marahil pumapasok nga sa isip natin, material na bagay. Pero mga kapatid, alam nyo, ang pinakamagandang bagay na hihingi natin sa Panginoon kapag tayo nakalapit sa Kanya, kapatawaran. Kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ayan, mga kapatid, ang kapatawaran ng kasalanan, tanging sa Diyos lamang natin yan mahihingi. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng bagay na yan. Kapatawaran ng ating kasalanan. Di po ba, yun yung dapat nating inihingi o inilalapit sa Diyos. Yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Araw-araw, lagi tayong nagkakasala. Prone tayo sa pagkakasala. Anumang oras pwede tayong magkasala.
Lagi tayong naroon sa bingit na yon, no? Nagpipigil ka, pinipigilan mo yung sarili mo na huwag magkasala, tapos bigla magkakasala ka. Bakit? Dala na rin na nasa daigdig pa tayo. Nang daigdig na ito ay punong-puno ng mga pagkakataon upang tayo ay magkasala, no? Marami. Nagpipigil, nagmamaneho ka, nagpipigil ka na huwag magalit, bigla may kumat sa'yo, no? Nag-iingat ka magmaneho, nagpipigil kang huwag magalit, bigla magagalit ka, no? Magagalit ka. Minsan pa nga, napapamura pa, no? Napapamura pa. Nagagalit tayo. Sa loob ng bahay, nagagalit din tayo, no? Nagpipigil ka sa sarili mo, tapos gusto mo lumakad ng walang galit sa loob mo, pero sa loob ng bahay mismo mayroong nagaganap na kagalit-galit, no? Sa loob ng bahay. Sa opisina, ganun din. Kristiyano kang gusto mong gawin ang mabuti para sa iyong kapwa o gawing mabuti yung pagtatrabaho mo. Tapos sa pagpasok mo may mga bagay na makapagdudulot sa iyo ng pagkagalit o pagkahahantong ito sa pagkakasala, no? Minsan pa nga umahantong sa pagtatalo at pag-aaway, no? Pag yung inaasahan mong magagawin ito ng isang kasama mo at hindi nagawa, magagalit ka, no? Magtatalo. Nagkasala. Ganun din maging sa simbahan. May mga bagay na nagaganap sa simbahan na pagpasok mo, imbis na makapag-worship ka, galit, minsan, no? Galit. Bakit? May naganap sa loob ng simbahan. At ang simbahan, may mga nagaganap na kaguluhan sa loob ng simbahan, no? Walang perpekto kasi simbahan. Nagkakaroon tayo ng pagkakasala, no? Minsan natitingnan natin yung iba, pagkakasala ng iba. Hindi yung pagkakasala natin. Di po ba kasalanan yun? Mas tinitingnan natin yung iba kaysa yung nagagawa natin pagkakasala. Ang tawag doon, kasalanan. Ngayon, bakit ko sinabi ang mga bagay na ito? Sinasabi ko ang mga bagay na ito parang ganito. Malaman natin o ipabatid sa atin na tayo ay lagi nagkakasala. No? Walang pwedeng tao na magsabi na hindi ako nagkasala. Kapatid, sige, sino? Sino magsasabing hindi tayo nagkakasala? Mag-isip ka nga lamang ng masama sa iyong kapwa, nagkasala na tayo. Yung hindi nating pananalangin, nagkakasala tayo. Kasi yung bagay na alam mong mabuti at hindi mo ginawa, pagkakasala yon. Ulitin ko, yung alam mong mabuti, ngunit hindi mo ginawa, pagkakasala yon. Alam mong mabuti ang manalangin, pero hindi ka nanalangin, pagkakasala sa Diyos yon. Mabuti ang magbasa ng Biblia, pero hindi mo ginawa, pagkakasala rin yon. No? Pagkakasala pa rin yon. Kasi hindi mo ginawa. Kasi utos sa Panginoon yun. Sinabi ng Panginoon yun eh. No? Pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. So yun ay utos. No? Hindi yung mungkahi. Pwede ba manalangin kang walang patid? Hindi mungkahi yun. Utos yun. Pray without ceasing. Manalangin kayo na walang patid. No? Utos yun. Ano pa? Basahin natin ang salita ng Panginoon. Di po ba? Huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa mga gawain. Sabi doon, huwag niyong kaliligtaan rin ang pagdalo sa mga pagtitipon ng mga banal. Hindi tayo nakakadalo sa pagtitipon ng mga banal. No? Minsan ganoon, no? Yung bang naipagpapalit natin ang pagtitipon ng mga mananampalataya sa mga ilang bagay sa mundong ito. Minsan nagaganap yun. Ngayon, ang tanong doon, nagkasala ba tayo? Nagkasala tayo. Kasi alam nating mabuti, ngunit hindi natin nagawa. Pero hindi naman ito humahantong doon sa kamatayang espiritual, syempre, di ba? Iba pa na yun pagkakasala na humahantong sa pagkakasalang espiritual, no? Pero kasalanan pa rin. Pero ang pinakamagandang bagay, kapag tayo nagkasala, pwede tayong lumapit sa Diyos. No? Pwede tayong lumapit sa Diyos. Ang sabi ng Matthew 7 verse 7, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Anong hihingin mo? Anong hingin mo? Kapatid, wag lang mong hingin ang pangangailangan mo sa mundong ito. Wag lang blessing ang hingin mo sa Panginoon kapag tayo lumalapit sa Kanya. Anong hingin natin? Hingin natin ang habag ng Panginoon. Hingin natin ang awa ng Panginoon. Hingin natin yung, Lord, meron akong kagustuhang lumakad ng matuwid sa iyong harapan, kaya lang nagkakasala pa rin ako eh.
Aminin natin ito sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, kagustuhan ko man lumapit sa iyo, na lumakad sa kabanalan, kaya lang nagkakasala pa rin po ako, Panginoon. Kaya humingi ako ng tawad sa iyo. No, hingi natin ng tawad sa Panginoon ng lahat ng bagay na ating nagagawa na hindi tama at alam natin nakasakit sa kalooban ng Panginoon. Di po ba't yun yung pinakamainam at pinakamaganda nating magagawa kapag tayo lumalapit sa Panginoon? At yun yung isang bagay na maganda na ihingi natin sa Panginoon. Kasi sabi, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Hingi natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kapatid, tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Tanging ang Diyos lamang ang makalilinis sa kasalanan na nagawa natin. Tanging ang Diyos lamang ang makapaglilinis sa puso natin na punong-puno ng karumihan. Tanging ang Diyos lamang rin ang makapaglilinis ng ating kaisipan na punong-puno rin naman ng kaisipan o ng karumihan ng pagkakasala. Kapatid, tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito, makapagpapataw nung kapatawaran na yon. No? Walang pwedeng umangkin nito. Hindi ito yung permanenteng kapatawaran, no, ng ating mga kasalanan. Tanging ang Diyos lang, hindi tao. Bakit ang tao nagkakasala rin? Hindi tayo, sabi doon, pero sinabi naman ng Panginoon, humingi ka ng tawad sa kapwa mo tao. Baka mamaya sabihin ng iba sinabi ng Biblia, humingi ka ng tawad sa yung kagalit o kapwa-tao yon. Opo, sinabi naman po yon. Pero yung binabanggit ko po dito ay yung tanging siya lang ang makapagbibigay ng ating permanenteng kalinisan sa ating mga nagawang pagkakasala. Alam nyo, pag tayo lumapit sa tao dahil tayo nagkasala sa Kanya, hindi naman niya tayo malilinis nung pinagkasalaan natin. Sabihin niya, okay, pinatatawad na kita, lililinis na kita sa nagawa mong pagkakasala. Hindi tayo malilinis ng ating kapwa-tao. Bakit? Siya man din nagkakasala. Tanging maipapataw lang rin ng ating kapwa-tao, yung patawarin tayo. Ganun. No? Sige, okay na yan, nagkasala ka sa akin, okay na yan, peace na tayo. Parang ganun. No? Pero yung permanente na kalinisan, no? na hindi tayo maibubulit sa apoy ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay ng mga kapatid. Yung kapatawaran na yon, siya lang ang makapapataw nun, no? Sa bawat taong nagkasala. Sino daw? Ang Diyos, ang Panginoon Diyos. So anong dapat nating ilapit sa Panginoon kapag tayo lumalapit? Ang sabi, kapatawaran. Sabi ko, hindi, sa akin, pinakamagandang maihingi natin sa Diyos, kapatawaran ng mga kasalanan natin, mga kapatid. Ang sabi doon, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Katiyakan yun. No? Katiyakan yun na ang Diyos magbibigay. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos at may katiyakan siya binibigay. Ano yun? At ikaw ay bibigyan. Bibigyan ka lang ng Diyos. E di syempre, yung dinudulog mo sa Kanya, kung hindi dinudulog mo sa Kanya, ay kapatawaran ng iyong mga pagkakasala. Ang ibibigay rin naman sa iyo ng ating Panginoon ay yung kapatawaran dun sa ating hinihingi. Kasalanan, no? Kapatawaran sa ating kasalanan. Igagawad ng Panginoon. Na inihingi mo, Lord, nagkasala ako. O sige, pinatatawad kita. Sabi ng Panginoon. Lilinisin daw tayo ng ating Panginoon. At ang maganda dito, kapag lininis tayo ng Panginoon, ang sabi, ni anyo ng kasalanan, walang makikita sa atin. No? Ni bahid ng kasalanan. Magiging simputi daw ng niebe ang bawat lilinis ng ating Panginoon. Yan ang katiyakan na ang Panginoon kapag naglinis ng ating mga pagkakasala, singputi ng niebe. Ano ba niebe? Yelo, di po ba? Kapatid, ibig sabihin nun, tatanggalin ng Diyos ang ating kasalanan. Di po ba, ito yung pinakamagandang ilapit natin sa Panginoon araw-araw. Kapatid, pagising pa lamang natin sa umaga, hingi na natin ng tawad sa Panginoon. Okay, bago tayo matulog, syempre, di ba? Hindi natin alam kung pag bukas, magigising pa tayo. Mas mainam yung pag matutulog tayo, no? Matutulog pa lamang tayo. Idulog natin sa Panginoon. Lord, ilapit natin sa Kanya. Nagkasala ako. Kung meron man akong nagawa na hindi nakapagbigay lugod sa iyo, linisin mo ako, Panginoon, at upang ako'y maging kalugod-lugod sa iyo, no? Bago matulog.
At sabi nga, di ba? Sabi, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. So, yung pananalangin natin, nagmamaneho ka, nagluluto ka, naglalaba ka, manalangin ka. Lagi mong ipanalangin sa Panginoon. Panginoon, lagi mong isasama. Panginoon, baka mamaya meron po akong naisip na nakapagbibigay pala ng lungkot sa iyo. Na ako'y nagiging bunga ito ng aking pagkakasala. Patawarin mo ako. O baka may nabanggit ako, may nasabi ako, o may nakita ako na nagbigay sa akin ng pagkakasala. Panginoon, patawarin mo ko. Ilapit lagi natin sa Panginoon. Alam niyo, pananalangin naman, hindi, pwede naman manalangin ng, sabi kasi ng Biblia, ito na naman, sabi Pastor Mel, dapat kapag mamanalangin ka, pumasok ka sa kwarto mo, manalangin kang walang nakakita. Totoo naman yun, sinabi naman talaga ng Panginoon yun. Ibang punto kasi yun. Gusto kasi ng Panginoon, kapag nananalangin tayo, ayaw ng Panginoon yung pakitang tao. No, meron kasi mga nananalangin, gusto nila pakita, nakikita na sila yung nananalangin, no. Mapagpaimbabaw yun. Yun po yung punto doon. Kaya sinabi yun ng Panginoon, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa kwarto mo, no. So, at ang tanging nakakita lamang ay ang Diyos, no. Okay, tama po yun. Pero ibig ko sabihin ganito po. Kahit saan lugar po tayo naroon, pwede po tayong manalangin. Ibig mo sabihin, halimbawa, kung nasa labas ka, gusto mong manalangin, nararamdaman mong gusto mong tumawag sa Diyos, uuwi ka pa muna ba? Pupunta ka pa sa kwarto mo? Di ba kasi sabi daw ng Biblia, tama naman, sabi naman talaga ng Bible, pumasok ka sa iyong kwarto. Kaya sabi ko nga, iba yun, no? Kasi iba ang tinutukoy ng Panginoon. Kaya sabi ko, papasok ka pa ba sa kwarto mo? Uuwi ka pa ba muna? O pwedeng kahit nagmamaneho ka? O pwedeng kahit naglalaba ka? O pwedeng kahit nagluluto ka, pwede mong kausapin ng Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na personal. No? Pwede natin siya kausapin. Tatay natin siya. No? Siya ang ating Ama. Malaya tayo, maalalapit sa Kanya. Anumang oras. Tatay mo siya. No? Tatay natin siya. So kung tatay natin, hindi na natin kailangan humingi ng appointment sa tatay natin. Pag tatay mo, iingi ka ba ng appointment? Di ba hindi? Dire-diretso ka, papasok ka. No, halimbawa, tatay natin ng presidente, hihingi pa tayo, dadaan pa ba tayo dun sa undersecretary o sa secretary ng presidente, tatay mo siya. 'Di ba? Hindi ka hihingi ng appointment o sasabi mo, pwede ba ako makipag-usap sa tatay ko? Mr. Secretary, pwede ba pakisabi mo kay tatay ko na makikipag-usap ako sa kanya. Hindi ganun, di ba? Pag anak ng presidente, dire-diretso yan. Papasok yan dun sa kwarto ng presidente. Tatay niya kasi yun eh. O tayo, ganun din. Hindi tayo anak ng presidente. Anak tayo ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, anong pwede natin gawin? Dadaan pa ba tayo sa iba? Hindi. Dire-diretso pwede tayo makapasok mismo sa presensya ng ating Ama. Bakit? Tatay natin siya. Anak tayo ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, malaya tayong makalalapit sa harapan ng ating Ama, sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At kapag tayo'y lumalapit sa harapan ng ating Ama, magagawa mong humingi ng lahat ng bagay. Humingi ng mga pangangailangan. Pwede po yun. Lahat ng bagay, hingin muna sa tatay mo. Hingin natin sa ating tatay. Pero ang pinakamagandang magagawa rin natin, isama natin sa ating paghingi o paglapit sa Kanya, yung patawarin tayo lagi ng ating Panginoon, ng ating tatay sa ating mga nagawang pagkakasala. Kapatid, sabi ko nga, bagamat mananampalataya na rin tayo, tinanggap natin si Kristo, pero nasa daigdig tayo na punong-puno ng pagkakasala at nagkakasala po tayo pa rin. Mga kapatid, wag natin sabihin hindi na tayo nagkakasala. Nagkakasala pa rin po tayo, mga kapatid. Ngayon, ang magandang bagay, hinati na ng Diyos, no, nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, hinati na yung law na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Nahati na po yun, no, dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya malaya nang makalalapit ngayon ang tao sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, kapag lalapit tayo sa ating Panginoon Diyos, hingin natin, ulitin ko, hindi lang ating mga pangailangan, hingin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang maganda doon, may sigurado tayo, parang ganito. Sinabi naman ito ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Hiningi mo ang kapatawaran ng kasalanan mo, hiningi mo sa Diyos ang kapatawaran ng ating mga nagawa na hindi nakapagbigay kaluguran sa Kanya, igagawad naman ng Panginoon ang kapatawaran
ng ating mga pagkakasala. Bakit? Hiningi mo eh. Ask and you shall receive. Hiningi mo ang kapatawaran, gagawad sa iyo ng Panginoon ang kapatawaran sa mga pagkakasala ang ating nagagawa. Mga kapatid, napagpala ka ng mensaheng ito ng ating Panginoon. God bless you po mga kapatid. Bye-bye.